Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At mga kapanalig, sama-sama po tayo magdiwang sa ating banal na piging. Ngayon po ay kapistahan ni San Lucas, manunulat na mabuting balita. At gayon din po tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya po na pinagkakaloob niya sa atin. Atin din pong isama sa panalangin ang ating birthday celebrant, si Brother Bong. Ayan. Birthday from Veritas Family. And also ating isama sa ating panalangin ng ating yumaong pari, si Father Ricky Ganisi OFM. Sama-sama tayong dumulog ngayon sa awa ng Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalakad at pagsulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa may hirap. Ipagkaloob mo ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamit isipan, at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito namay sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Epeso si Tikwico. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko, kina Carpo, sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya, sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit, pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon, talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin ngunit kakaunti ang mga manggagawa, idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa limang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan.
kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig, ang ating ebanghelyo ay isang hamon, hindi lamang sa 72 na sinugon dala-dalawa upang sa gayon ay ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Kundi ito ay isang hamon para sa ating lahat ng mga Kristiyano, sa ating lahat ng mga Katoliko, na kung saan tayo sinusugo na parang kordero sa gitna ng asong gubat. Ibig sabihin, sometimes ang ating paglilingkod ay mayroong nakaabang na pagpapakasakit, kuminsan ay pagdurusa, at kuminsan din ay pagsubok. Pero tandaan din natin na ang Panginoon hindi tayo pabayaan. Kaya nga, ang ating ebanghelyo ay nagsasabi sa ating we have to depend on God. Kaya nga, sabi sa ebanghelyo, huwag kang magdala ng lukbutan, huwag kang magdala ng supot o padyapak, huwag kang mag-alala. Hindi ka magugutom, hindi ka maghihirap, hindi ka magdudusa, manalig ka. At totoo naman yun na kapag ikaw ay naglilingkod, kung minsan sasabihin ng iba, inuubos mo ang oras mo dyan sa simbahan. Paano ka uunlad kung nauubos ang oras mo dyan sa simbahan? Pero honestly, kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ang Panginoon ay pagpapalain ka rin naman at bibiyayaan at magugulat ka na lang, hindi ka maghihirap, hindi ka magugutom, hindi ka magdudusa. Kaya nga napakahalaga sa ating faith yung I believe, I have trust in God's love and mercy. Laging ganoon. Alam niyo mga kapanalig, hindi ka talaga maghihirap kung makikita mo lang kung gaano kabuti sa iyo ang Panginoon at mas lalo ka pa niyang pagpapalain dahil nag-aalay ka ng iyong sarili sa paglilingkod. Minsan daw merong 4 na kumakatok sa bahay ng kanilang kapitbahay, si Kadomeng. Tok, 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 Kadomeng. Tok, 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 Kadomeng. Bukas naman si Kadomeng. Bukas naman si Kadomeng. Abay, bakit? Sumagot naman yung 4, Kadomeng, magbibiisi kami, baka gusto mong sumali. Konting oras lang naman, mananalangin tayo, magninilay tayo sa Ebanghelyo, tsaka magkakaroon tayo ng bahaginan, mag-sharing tayo. Sumagot si Kadomeng, tantanan nyo nga ako ha, kayong 4, tantanan nyo ko sa sharing na yan, prayer na yan. Bakit? May naitulong ba sa inyo? Ha? Ikaw, Buboy, may naitulong ba sa iyo? Yung bang tumutulo mong bubong kapag umuulan? Ha? Naipagawa mo na ba? Di ba wala ka ba paggawa? Kaya tuloy, pag umuulan, kahit meron ka bubong, basa ka rin. Ikaw naman, ha? Ikaw naman, Kokoy. Ano? Ha? Saan ka nga? Nagkatrabaho? Wala ka nga pa ng trabaho. Nagtutula ka ng kariton araw-araw. Malakas ba kita sa bakal bote? Ha? Para ka namang pinagpapala. Ba't ka magdadasal kung di ka pinagpapala? Hiyap-hiyap ng buhay mo. Tapos ikaw, Dodoy. Ha? Ikaw, Dodoy. Di ba't nasa gasaan ka? O ngayon, tuwid ba lakad mo? O pipilay-pilay ka na ngayon. Pipilay-pilay. Tapos gusto mong magdasal? Pipilay-pilay ka nga. At lalo ka naman, ha? Ikaw pa, isa ka pa, Popoy, ha? Di ba't isang linggo lang nasa ospital ka? Inatake ka na naman ang iyong problema dyan sa baga mo. Pinagaling ka ba? Gumaling ka ba? Yan ang problema sa inyo. At tas ayain niyo ako. Paano naman ako maniniwala? Kitang-kita ko naman kung anong kalagayan ninyo. Hindi naman kayo pinagpala. Kaya ba't ako sasama sa inyo?
Kadoming, akalaan mo lang walang pagpapala ang Panginoon. Ay, hindi akala. Tignan ko lang kayong apat alam ko nang walang pagpapala. Sabi ni Kadoming, sabay sara ng pinto. Nalungkot yung apat. Matapos ng kanilang BEC, malungkot silang umalis. Nag-iisip sila. At inang iniisip siyempre ni Buboy. Parang tama siya. Tama si Kadoming siguro kasi parami ng parami butas ng bubong ko. Alam na kung magawa. Kaya lang habang nakatingin sa bubong, napasilip siya doon sa bintana. Nakita niya si Kokoy nagtutulak ng kariton. At naisip niya, ay hindi, mas mapalad pa rin ako kasi may bahay pa rin ako, kinakain ako, hindi ko kailangan magtulak ng kariton tulad ni Kokoy. Si Kokoy naman, nang nagtutulak ng kariton, sabi niya, parang tama si Kadoming. Parang tama, kita mo nagtutulak pa rin ako ng kariton. Kaso nang makita naman niya si Dodoy, na iika-ika, pipilay-pilay, at ang sabi niya, hindi, mapalad pa rin ako kasi wala akong kapansanan. Hindi ako pipilay-pilay, hindi ako bulag. God is good, sabi niya ganoon. Kaya tuloy pa rin ako. Ito naman si Kokoy na pipilay-pilay, naaawa sa sarili niya, bakit ba ako nasagasaan, ba't ba ako napilay? Parang tama si Kadoming. Pero nang makita niya yung ambulansya dumarating sa bahay ni Popoy, ay, mas mapalad pa rin ako kasi hindi ako na-ospital. Ito lang, pilay nga ako, pero at least hindi ako palaging na-ospital tulad ni Popoy. At si Popoy naman, nung sa isa kay sa ambulansya, siguro tama si Kadoming. Pero habang nasakay siya sa ambulansya, biglang bumukas yung bahay ni Kadoming, lumabas yung kanyang misis. Sumisigaw, tulungan niyo ako mga kapitbahay, namatay ang asawa ko si Doming, patay na si Doming. At ang sabi ngayon ni Popoy, mapalad pa rin ako kahit may sakit ako, hindi pa rin ako kinukuha ni Lord. Si Kadoming, dead na. Alam niyo mga kapatid, kuminsan iniisip natin, am I really blessed? Ito bang ginagawa kong paglilingkod sa simbahan? Ito bang pagsisimba ko araw-araw? Am I truly blessed? Kung titingin ka sa paligid mo, you will come to realize na you are truly blessed. At kung titingin ka sa sarili mo at kung ano ang meron ka, isang masayang pamilya na nagmamahal sa iyo, mga anak na lagi nandiyan sa tabi mo, kapatid na tumutulong kapag kailangan mo, mga kaibigan na kapag may problema ka, masasandigan mo, mga kasamahan sa simbahan na kapag ikaw ay may problema at may karamdaman, sasabihin nila sa iyong, brother, sister, pinagdadasal ka namin, sinasama ka namin sa banal na misa. O kaya dadalawin ka, kukumustahin ka, and you will say, Panginoon, pinagpala mo pa rin ako. And count your blessings. And you will come to realize, hindi mo na mabilang ang biyaya ng Panginoon. Amen. At mga kapanalig, tapat na kaibigan at kasama ni San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na inihayag sa ebanghelyo ni San Lucas. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway gisingin sa mga kasapi nito, ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa propesyon ng panggagamot at ang mga tumutulong sa kanila, naway gabayan ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw.
mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, kasama ng mga panalangin ni San Lucas, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang mga ito alang-alang sa iyong anak, ang mapagmahal na tagapagligtas na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan at sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain upang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagaling at kadakilaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging mapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giling mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gayong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at
kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Denny, ni Honesto na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos at tinipo sa pag-ibig, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo.
Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa, kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Lucas. O kahanga-hanga at maluwalhating ebanghelista, San Lucas, na dahilan sa dakila at wagas mong pagmamahal, sa Panginoong Hesukristo ay inialay mo ang iyong buhay mo sa Kanya. Mula nang samahan mo ang apostol ng mga hentil na si San Pablo, na matalik mong kaibigan upang palaganapin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang mabuting balita ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa pagsulat mo ng pagsaksi sa Panginoong gamit ang iyong sariling dugo bilang tinta ng iyong pluma sa pagdanak ng iyong dugo noong ika'y kaladkarin at bitayin sa puno ng olibo bilang isang magiting na martir. Dala ng aking lakas ng loob nang walang sinumang naririnig na tumatawag sa iyo na hindi nagkamit ng tulong noong ikaw ay tumutulong at gumagamot sa lahat ng may karamdaman ng walang bayad o kapalit. Maging pagkatawan o pagkakaluluwa, lumalapit ako sa iyo upang hingin ang mga biyayang ito. Basbasan mo po kami ng iyong mapagpagaling na kamay na siyang instrumento ng Diyos upang tumulong sa amin ng walang kapalit, kundi ang kalooban mong kilalanin namin at mahalin siya ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang tinanggap namin sa hapag mong banal, ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pagsampalataya sa mabuting balitang pinangaral ni San Lucas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At isama din natin sa panalangin ang ating yumaong kapatid, Reverend Father Ricky Ganisi OFM. Sama-sama tayong mananalangin. Ama namin, sumasalangit. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parnan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At mga kapanalig, bilang paghahanda sa nalalapit na araw ng mga yumao nating mahal sa buhay, ang Veritas Eucharistic Advocate ay muling magkakaroon ng e-candle at mass card. Para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lang po sa Religious Department. Tumawag lamang po sa 8925-7931, local 129-131 at 137. Or mag-text sa 0917-631-4589. At hanapin si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. Rin. Pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman.
ang mga nasa paghamutan at kanilang tahanan. At ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawan lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
anim de cielo prestitisti eis. Omne declamentum mense habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribeque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis, iugite sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos, purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.